Hello Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin kung ano yung mga messages ni Taurus energies surrounding you this week. First card ninyo, we have ship. Ayan, so may travel, no, na gagawin ang iba sa inyo dito, Taurus. Kaya have fun and enjoy. Yung travel na to could be related to anything. Okay? Uh, pwedeng bagong trabaho ito. You need to travel somewhere para magtrabaho. Or this could be relocation. Pwedeng business expansion. Pwedeng negosyo ito na nasa travel industry, you know. Possible din ang iba sa inyo dito is going to leave something or someone behind, no? Kaya kailangan ninyong umalis, you know, maaring ganon. Possible din, no, na meron ditong mga kontrata kayo na pipirmahan, meron kayong kontratang papasukin. So that could be related to trabaho, you know. So, baka meron kayong job offer somewhere, pwedeng abroad, yung gano'n, at pipirmahan ninyo. We have child, so ang iba sa inyo, baka meron kayong, there is definitely new chapter in your life that you're going to enter sa ngayon, ano, with the child energy. This is a new beginning energy. Kumbaga, parang spring season din ito, no? Panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-nurture, pag-cultivate ng kung ano man ang itinanim ninyo recently or in the past. Pwedeng ganon. Or po pwedeng magsisimula talaga kayong magtanim sa ngayon, ano? Possible din, ang iba sa inyo rito is baka buntis at mga anak na. You know, you are welcoming a new baby in the family. Possible din na ang iba sa inyo is falling in love. You know, maybe some of you makikilala mo na ngayon, no, yung inyong potential na maging romantic partner. At yeah, pwedeng kayo ay meron din ako napipick up dito na pwedeng ma-develop, no, into a whirlwind romance ito na pagkakakilala ninyo. But ganun pa man, maganda rin, ano, parang maganda rin ang sitwasyon because even though whirlwind romance ang pinanggalingan or panggagalingan ng iba sa inyo rito, yung parang sincere talaga kayo sa bawat isa. Sincere kayo sa feelings ninyo sa bawat isa. Kaya maganda rin, 'di ba? So, pwedeng mauwi sa talagang seryosohan, yung ganon, ang inyong relasyon. Kaya, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe na para sa'yo sa ngayon, Taurus. And by the way, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, we have friend. Wow. Meron kayong, baka you are going to meet new friends. Sa ngayon, you are going to make new friends, no? Maaring marami kayong mga bagong makikilala sa ngayon at mauuwi yung relationship na yan into a beautiful and a true friendship, no? So, pwedeng ganun ang ganap. Maaari din na you are going to be feeling the support, no, ng inyong kaibigan. Maaaring merong sitwasyon dito wherein magpapakita, no, or makikita mo dito kung sino yung tunay mong kaibigan. Sino yung magiging supportive of you, sino yung hindi lang sa saya, kundi pati rin sa problema, na mga pagkakataong gano'n ang nararanasan ninyo. Yung kaibigan na to or mga kaibigan na to ay lagi silang nandiyan dyan, regardless sa kung ano ang inyong pinagdadaanan, no? So, mafa-find out ninyo dito kung sino yung totoong kaibigan, in other words. We have diviner. Maaari na ang iba sa inyo rito pwedeng ano kayo pwedeng ang iba sa inyo dito, pwedeng card reader din kayo, psychic kayo, seer, yung mga ganon, mystic, pwedeng ganon ang ganap. And maybe you are having a lot of insights sa ngayon, maybe
malakas, no, ngayon ang inyong radar, malakas ang inyong connection with the spirit realm, at maybe you will be receiving visions, insights, inspiration, no, mga intuitive messages and nudges sa ngayon, kaya pay attention kayo dyan, kasi po pwedeng maraming guidance, no, ang ibibigay at papadala sa iyo ng universe, and that could be kasagutan, no, sa inyong mga tanong. So, by the way, thank you din sa mga Taurus na hindi nag-skip ng ads. Thank you for your support. Malaking bagay po yan sa akin. Kaya thank you. And please click the join button sa baba na video po kung gusto po ninyong mag-join sa membership. Thank you. So, we have 9 of Wands. Ayan. So, si 9 of Wands, ano to setting boundaries. Okay? Pwedeng ang iba sa inyo rito needs to set your healthy personal boundaries, kasi baka sa sobrang kabaitan ninyo kayo ay naaabuso na ng mga tao sa paligid ninyo. And we don't want that, 'di ba? Kasi dadating tayo sa punto, no, na kapag hinayaan natin ganun at ganun na mangyari, dadating tayo sa punto na magtatampo ka na, maiinis ka na, magigising ka na sa katotohanan, isang araw na iisipin mo na lang na bakit lumalabas na obligasyon ko na to sa kanila, or 'di ba yung gano'n, yung parang may inis ka na teka lang, bakit parang hindi na nila ako nire-respeto, yung gano'n. Kaya ngayon pa lang, you know, na medyo nararamdaman mo na teka lang, there is something off here sa mga pinapakita ng mga tao sa iyo, 'di ba? Kaya ngayon magsimula ka ng mag-set ng boundaries para maprotektahan din, mapangalagaan din ninyo yung inyong relationship with those people na nasa paligid ninyo. Kasi sayang din, lalo-lalo na kung those people naman are talagang matagal na kayong magkakasama, 'di ba? Medyo malalim na yung relationship niyo with those people, tapos 'di ba, dahil lang sa mga ganito na nasa sobrang kabaitan niyo, naabuso na kayo, masisira lang ito, 'di ba? Kaya habang maaga, set your boundaries so that they would know how to respect you, at para maisip din nila, no? Malaman din nila na ay oo nga, lumalagpas na ako sa limitasyon, no? Yung parang nababypass ka na, no? Yung ganun ba? So we have Knight of Swords, change is coming, no? And change is rushing towards you. So pwede, no, na dynamics of a relationship ang pwedeng yun ang una ninyong gagawin. Yun ang unang babaguhin ninyo rito, no? At saka, 'di ba, may mga movement dito. May may relocation, may pagbabago sa trabaho, yung gano'n, no? So, maaari na maraming pagkakabisihan kayo sa ngayon, Taurus. We have death energy, speaking of change, you know. So, we have death energy, which is also signifying massive change. So, it's all about, talaga, pagsisimula ng 2026, you know. Wala pa tayo sa Chinese New Year, pero so hindi pa tayo tumutuntong ng fire horse, no? Year of fire horse, pero nagsisimula na or magsisimula na siguro sa buhay ninyo yung transition. Kasi fire horse, there's a lot of movement, there's a lot of travel, there's a lot of change, no, na mangyayari sa buhay ng collective, at sa inyo nagsisimula na, no, or magsisimula na with these energies, no. Sa death energy kasi, this is movement then, this is a lot of change, samahan pa ni Knight of Swords, no. So parang si Fire Horse talagang busy siya, galloping siya, no, all the time. So, tapos meron kayong Knight of Swords. So, pwedeng ang ganap dito, parang hindi ninyo titigilan, hindi kayo titigil hanggang hindi ninyo na-achieve yung gusto ninyong ma-achieve, you know. Hindi lang sa mga pinapangarap ninyo, hindi lang sa mga heart desires ninyo, but also yung mga changes na gusto ninyong makita na mag-unfold sa buhay ninyo, no? Talagang aanuhin ninyo yan, sisikapin ninyo na talagang ito ay magawa ninyo agad-agad, no? This is a fast pace, kumbaga, ang galawan ninyo. So, yung death energy could be a change in anything, no? In any area of life. Depende yan sa gusto ninyong
area of life na baguhin. Now, it could be trabaho, could be career, it could be relationship dynamics, it could be anything. Pwedeng tirahan, so may travel kayo rito, so talagang pwedeng magra-relocate ang iba. But definitely this is good kasi gusto mong maging maayos, gusto mo maging maganda, gusto mong mas mag-improve, no, ang buhay mo, ang situation mo. Kaya ito yung mga may mga bagay dito that you're going to leave behind you. You know, merong mga bagay dito na ipuputulin mo na yung connection, no, sa kanila, yung ganun. And you are willing and ready to embrace something new in your life. So, we have strength at ito ang kailangan mo talaga. No? Sa lahat ng mga pagbabagong ito, medyo siguro mahihirapan din kayo kasi 'di ba nakakapagod ito yung energy na nandito parang nagmamadali kayo or parang gusto ninyong i-rush, 'di ba? Yung mga gusto ninyong mangyari. So you may need that physical strength, no? Para magawa ninyo ito, magampanan ninyong lahat ito. Okay, sa timeline na gusto ninyo. At kailangan ninyo ng tibay ng loob din, 'di ba? Tatag ng dibdib for you to be able to handle the transition. Kasi kapag marami kayong gustong baguhin sa buhay mo, marami kayong gustong gawin, 'di ba? Sometimes kailangan din talaga din na matibay ka, matatag ka. Kasi walang journey na smooth sailing ang all throughout, 'di ba? Kaya at some point there could be something na matetest din ang tatag mo. Kaya kailangan handa ka. Diba? You're physically, mentally, emotionally, fit and ready. Okay? Devil energy is about this is about obsession, this is about addiction, at napakalawak, ng addiction na yan. It could be addiction to anything. Addiction sa mga bagay, sa tao, sa pagmamahal, 'di ba? It could be anything. Addiction sa inom, sa alak, sa sugal, 'di ba? It could be in any area of life. And maaaring ang iba sa inyo dito kayo nanggaling, no? And this is one thing. So, napakaganda na this is what you are, one of the things na maaaring gusto mo nang tanggalin sa buhay mo. Eto na. Yung parang gusto mo nang ayusin ang buhay mo, you want to start the year, the fire horse year na on a clean slate. Kaya kung ano man itong mga obsession mo, ano man itong mga unhealthy attachments mo sa kung ano mang bagay or even tao, you're going to cut off your connection with this. So, good for you. We have 4 of Wands. May mga celebration din. At pwede, na ang isa-celebrate mo dito yung success na ito. Kasi maaaring yung changes na gusto mong gawin ay may sasakatuparan mo in just a short period of time. 'Di ba? Kasi yung mga pagbabago naman not necessarily na talagang sa isang araw, 2 araw, 1 linggo, you'll be able to do everything. 'Di ba? Kaya maaari na mas marami kang maa-accomplish dito na within the timeline na sinet mo sa sarili mo. Kaya pwedeng ito yung isa-celebrate mo. Yung change, na gusto mo mangyari ay maaaring yan talaga ay maaaring mangyari. Or pwede rin dito na merong mga kasalan siguro, merong mga selebrasyon, 'di ba? May mga handaan, social event, social gatherings na pwedeng kayo ay pupuntahan or a-attendan, Kaya makikipagsaya ka. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.